Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Napigilan ng tangka umanong pag-deregister o pag-alis ng 3 helicopter na konektado kay Zaldico sa rehistro ng mga aircraft sa Pilipinas. Sabi umano ng kaap kay DPWH Secretary Vince Dizon, ginawa yun dahil may planong ibenta ang air assets. Tiniyak ng kalihim na hahabulin ang lahat ng ari-arian ni Ko kahit hindi siya umuwi. Nakatutok si Dano Tingkungko. 4 sa 11 air assets na nakarehistro sa 3 kumpanya may kaugnayan kay Congressman Zaldico ang minsan nang isinapubliko ng DPWH. Ngayon, ibinunyag naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na 3 helicopter ng mga kumpanyang konektado kay Ko ang tinangkang ipa-deregister, bagaman hindi malinaw kung pareho sa mga ipinakita noong air assets. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 choppers sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang kaap na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Sa Huwebes ay posibleng magkaroon ng update sa mga asset na pinahihingan sa Anti-Money Laundering Council ng freeze order mula sa Court of Appeals. Kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Bukod sa real estate, bank account, kotse at iba pang assets, sinisilip din ni Dizon ang insurance policies na nakapangalan sa mga tinukoy na nilang personalidad. Kasabay ito ng pagsalang ng Insurance Commission ngayong araw sa pagdinig ng ICI. These are financial assets, itong mga insurance policies na ito. At yun, kailangan yan habulin. Kasi kailangan maibalik yung pera ng mga kababayan. 5 bagong DPWH Undersecretary naman ang nanumpa ngayong araw kasunod ng pagkakatalaga kay Dizon sa DPWH. Kilala ko sila, kailangan syempre trusted. May experience both sa gobyerno at sa private sector. At kailangan din natin ng mga abogado, kamukha ni Undersecretary Bernabe at ni Undersecretary Torgano. Kailangan din natin nung sanay sa pag-iimbestiga tulad ni Undersecretary Bisnar, na by the way, kaibigan ding matalik ni Mayor Benji at ni General Asurid. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 Oras. Isinumite ng mag-asawang Diskaya ang ilang ledger o tala ng mga ibinayad umano nila sa 2 tao nang humarap sila sa komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. Closed door ang pagdinig, kaya panawagan ng ilang mambabatas, buksan ito sa publiko. Nakatutok si Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, ang mga kontraktor na umaming nagbibigay ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Batay sa lumabas sa pagdinig sa Senado mula 2022, 9 sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinu-question ngayon. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties like Sila Price? Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI pero tikom ang bibig ni Sara. Why are you pushing? Ma'am, good morning! Magre-return ka properties! Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-tell all umano ang mag-asawa sa ICI. Nag-turnover rin sila ng mga ledger ng umano'y mga ibinayad sa 2 katao na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang mga pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number,
Kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkano porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami. Wala nang atrasan to. May mga information that we have to verify as usual. Because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as Executive Director nitong si Attorney Brian Hosaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para daw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang gawing transparent ang proseso at buksan ito sa publiko. Sa isang Facebook post, sinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Hindi raw mainam na hindi pinapayagan ng ICI ang publiko na makamonitor nito. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ng reaksyon dito ang ICI. Tugon naman ni Samaniego sa pagsisoli ng mga ari-arian ng mga diskaya. Wala ho kami isusolim muna kasi na-freeze nga yung account eh. Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLA. Wala pa kaming wala pa kaming idea diyan. Binababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Patay ang isang rider sa Caloocan matapos salpukin ng humaharurot at nag-counterflow na jeepney. Ang nakabanggang driver tinutugis na dahil tumakas. Sensitibo po ang nahulikam na insidente at tinutukan ni James Agustin. Humaharurot at pagewang-gewang ang isang jeep na mag-counterflow sa FS Samano Road sa Camarin, Caloocan City madaling araw noong Sabado. Sinalpok ng jeep ang isang motorsiklo na nasa tamang lane. Sa lakas ng impact, tumilapo na mag-asawang sakay ng motorsiklo. Tinulungan sila ng mga rescuer ng barangay na napadaan sa lugar. Yung dalawa, sir, nakadapa. And then, nakita namin, medyo ginanong ko, tinapik ko yung dalawa, kung pa naman sila gumagalaw. Tinanong namin kung anong pangalan, taga saan sila. Sinabi naman po, sir. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Kalaunan nasawi ang 32 anyos sa lalaking rider, habang nakakonfine pa ang 29 anyos niyang asawa. Wasak na wasak ang motorsiklo. Bumalagbag naman ang jeep sa gilid ng kalsada. Tumakas ang jeepney driver matapos ang insidente. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, ihahatid lang sana sa trabaho ng rider ang kanyang misis. Naulila ng rider hindi lang ang kanyang asawa, maging ang dalawang anak na babae na 13 at 4 taong gulang. Napakasakit po sa akin. Parang hindi ko matanggap na ganun ang nangyari sa anak ko. Mahirap po kasi unang-una po maliliit pa sila. Tapos siyempre walang mag-aano sa kanila, maghahanap buhay. Dahil dyan sa sa nangyari po dyan. Ang babaeng biktima nananatili sa ospital at kailangan sumailalim sa 2 pang operasyon. Kailangan pa niyang operahan sa may left arm niya, tapos yung sa may balakang kasi bali din. Yung paa naman niya na operahan na kahapon, tsaka okay naman yung naging ng operasyon niya, naging successful naman. Nagpaabot ng paunang tulong pinansyal ang operator ng jeep. Ayon sa Caloocan Police, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng tumakas sa jeepney driver na maharap sa reklamong reckless imprudence, assaulting and homicide, serious physical injuries, and damage to properties. May panawagan din sa kanya mga kaanak ng mga biktima. Sana po magpakita na po siya kasi hindi namin alam kung saan namin kukunin yung mga financial kasi napakalaki ang gastusin. Sana sumurrender na siya para mabigyan naman ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ng hipag ko. Kasi nahihirapan din kami paano i-explain sa hipag ko na wala na yung asawa niya. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasabay ng pahirapang pagbangon ng Masbate, ang unti-unti ring paglutang ng mga kwento ng pagharap nila sa nagdaang bagyong Opong. Maraming nagluluksa dahil sa dami ng nagbagsakang puno
habang ang iba nagpugay sa bayaning sumagip sa kanila habang bumabagyo. Mula po sa Masbate, nakatutok live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, kaya nga dahil dyan puspusan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin yung mga NGOs. Halimbawa, itong Red Cross, nasa likuran natin isang water facility treatment kung saan nililinis ang mga nakokolekt ng tubig para ipamahagi sa mga kababayan dito sa Masbate dahil wala pa rin supply ng tubig. Emil, umabot na sa 11 ang bilang ng mga nasawi sa probinsya, kabilang na po ang 2 batang edad, 1 at 2 taong gulang. Inumpisahan na ng ilang taga Masbate City ang pag-aayos ng mga bahay na winasak ng Bagyong Opong. Kabilang diyan ang bahay ni Lando at kanyang kapatid na nabagsakan ng higanteng puno dahil sa lakas ng bagyo. At bagaman nagpalista sila para sa ayudang construction material ng gobyerno, hindi na nila yan mahintay at nangutang na lang muna ng pambili ng materyales. Kailangan bumangon talaga, sir, para sa pamilya, sir. Para makahanap naman panibagong hanap buhay sa pamilya. Higit naman sa tirahan lang ang nawala sa magpartner na si Fe at Benji. Matapos mabagsakan din ng puno ang kanilang bahay sa bayan ng Baleno, patay ang 2 taong gulang na anak nila na si Zaira at ang 1 kalahating taong gulang na bunso na si Charmaine. Yung pagtanggal ko po sa ulo ko yung ano ng bahay namin, bubong. Nagsisigaw na po ako kasi inaangat ko po yung buong kasi yung 2 bata ko nandun sa loob. Tapos may pumunta po doon na bata na sinabihan ako na yung puno na nga po yun. Nahawakan ko pa yung paa ng bata kasi pinumutong ko pa talaga siya. Hindi ko in-expect na mangyayari yan. Ngayon, wala na ang mga malambing na anak. Hindi na nila mapagbibigyan ang mga simple nilang hiling. Pag-uwi mo, bike. Bobo. Mabait ang bata na. Sa simpleng plywood na kabaong nakaratay ang magkapatid dahil sa idnaan nila ang mag-anak, lalo't 6 na buwang buntis si Fe. Sakit. Hindi ko matanggap. Karamihan sa 19 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo ay nabagsakan ng puno. Mahigit 56,000 bahay naman ang winasak ng Bagyong Opong, kabilang ang halos 12,000 totally damaged o yung nawasak na. Pero sa panahong sinubok ang probinsya, may isang naglabas-masok mula sa sementadong bahay, tinawid ang binabagyong kalsada at sinagip isa-isa ang ilang taga-barangay usap. Isang lalaking kung tawagin nila ay tatay. Ligtas nga ako ni tatay, kinuha ko doon sa loob. Tagsan 2 o isa kong nabuntis na bata. Dinala kami doon sa kanila. Hawak-hawak ako niya. Hindi ko akalaon si tatay, maliit lang na tao pero nakayanan niya po kami. Pasalamat. Pasalamat kami sa kay tatay kay kahit ganyang kalaki yung katawan niya na maliit talaga, sagip niya talaga kami dito. Pati sila. Sabi ni Tatay Roque na magsi-60 anyos na katiwala ng sementadong bahay, ipinagpaalam nila sa may-ari nito ang pagsundo sa mga kapitbahay. Ang Panginoong Amaan niya ang dapat pasalamatan. Nagpasalamat po ko sa Ginoo nga nakaligtas og tao. Yan may nga nakatabang sa ko sila ha. Amo lang. Ang malasakit sa Masbate, magigisnan din sa mga nag-aayos ng poste ng kuryente. At habang brownout pa, ay mabenta ngayon sa probinsya ang mga rechargeable lamps at solar-powered na ventilador. Yung mga nabili na lang yan ay magagamit nila ngayong gabi dahil hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin kuryente at inaasahang tatagal pa ng ilang linggo. Kaya po bukas ay nakatagdang pumunta rito ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno para i-check at i-monitor ang sitwasyon ng mga taga-Masbate. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. May 2 persons of interest na ang mga otoridad sa kaso ng pagkawala ng isang negosyante at mag-asawang katransaksyon niya noong Hulyo.
Ang dalawa, nahuli kampang ginamit sa pamimili ang credit card ng mga nawawala. Nakatutok si June Veneracion. Magtatatlong buwan matapos mawala ang mag-asawang Henry at Margie Pantuliana at kanilang kasosyo sa negosyo na si Richard Cadiz. 2 persons of interest ang natukoy ng Criminal Investigation and Detection Group NCR base sa mga hawak nilang CCTV video. Una, ang babae gumamit ng credit card ni Margie habang namimili sa isang cellphone shop sa Fairview, Quezon City. Nagkaroon din daw ng credit card transaction sa Parañaque at Bulacan noong July 15 at 16. Mga petsa matapos mawala ang tatlo. Ang pangalawang person of interest, ang lalaking nakakap na ito na umu-order sa isang coffee shop sa Cavite noong August 10. Gamit naman ang credit card ni Henry. Of course, they are person of interest. Dahil ginamit nila yung yung mga credit cards nila. Paano napunta sa kanila yung credit card na yon? Karamihan daw sa mga nabili gamit ang credit card ng mag-asawang Pantuliana ay mga cellphone na mahigit 1 milyon ang halaga. Hindi raw kilala ng mga kamag-anak ng mga nawawala ang mga nakuha na ng CCTV camera. Hamon ngayon sa CIDG-NCR ang pagkilala sa mga person of interest. We are facing a blank wall right now. Kasi nga, kung titingnan natin yung CCTV na ipinapakita, even the family dati, there was no forced abduction. Isa raw sa maaring makapagbigay ng mahalagang impormasyon ay ang taong kikitain dapat ng 3 bago sila nawala. Sabi ng CIDG-NCR, ang taong yon ay babalik sa Pilipinas bukas October 1 at nakahanda raw mabigay ng statement sa mga investigador. Sinisilip din ng CIDG-NCR ay kung may kaugnayan ba sa pagkawala ng mga negosyante ang kanilang family background. Partikular na tinukoy ng CIDG-NCR ang kapatid ni Henry na si Hector Pantuliana na naaresto noong nakarang taon sa Bali, Indonesia at naibalik sa Pilipinas para harapin ang mga kasong may kinalaman umano sa investment scam. Hindi natin pa talaga alam kung anong nangyari. Are they alive yet? Or are they hiding? That's one thing that we have to establish. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng kaanak ng mga nawawala. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagsasampa ng kasong estafa sa mga influencer na hindi pa rin tumitigil sa pagpopromote ng mga illegal na online sugal. Nauna ng hiniling na ipasara ang 49 sites ng mga influencer pero 4 pa lang ang nabura. Nakatutok si Maki Pulido. Nakakabahala, sabi ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center na dahil sa social media influencers, mas nagiging talamak ang illegal online gambling. Sa datos mula sa kanilang Threat Monitoring Center, pinopromote ng 119 influencers ang illegal online gambling sa pamamagitan ng content creation, live streaming at referral link distribution. These are manipulated sites, so it's not necessarily based on chance alone. They target really the youths to gamble. Hiningi na ng CICC na isara ng social media platform ang 49 sites ng mga influencers na nagpro-promote ng illegal online gambling. Pero 4 pa lang daw dito ang naisara. Ang mga hindi raw titigil, sabi ng CICC, kakasuhan nila ng estafa. Kailangan mapag-aralan kung ano ho yung mga sanctions na pwedeng ipataw dito sa mga platforms na hindi tumutugon doon sa mga legal naman na request ng ating gobyerno. May influencers din namang tumigil at ngayon hinihimok ang kapwa influencers na huwag nang mag-promote ng illegal online gambling. Lesson learned na rin po sa akin dahil ang dami na rin talagang nalululong, lalo na yung mga minor. Masama talaga ang illegal site, maraming scammer, tumatanggap ng minor. So yun yung pinapaglaban natin ngayon. Sa monitoring ng CICC, mahigit 1,000 ang illegal online gambling websites, dagdag pa ang 146 websites ng illegal online sabong. Karamihan po dyan mga mirror sites, no? So kapag may nire-report po kasi kami na kapag take down po ang CICC ng illegal gambling sites, nakakabalik po kagad. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.